So bakit minsan kailangan natin umiwas sa mga taong nag-discourage? Yung mga taong toxic, tinatawag natin toxic. Sometimes, ang pag-iwas natin sa mga toxic na tao ay hindi po nangangahulugan na ayaw na natin sa kanila makisama. Kundi ito ay pagprotekta lamang natin sa ating mga sarili. No? Meron tayong pang self-care. No? Ikalawa, bakit kailangan natin minsan umiwas? Upang maiwasan ang mga negatibong impluensya sa mga nag-discourage, sa ating damdamin. No? And then, makakatulong sa atin na magkaroon ng espasyo para sa pagtunad at paglago. Makakapokus tayo sa ating mga layunin at pangarap ng walang hadlang. Okay? So, ikalawa, maging positibo sa pag-abot ng iyong layunin. Kung alam mo ang iyong layunin ay nakapagbigay ng kaluguran sa Panginoon, nakasinto sa Panginoon, do it for the glory of God. No? Gawin natin. Maging positibo sa pag-abot ng ating layunin. Third, kung paano si David nag-stand firm, nag-respond. Panghawakan natin, alalahanan natin at panghawakan ang mga pangako ng Diyos. No? Ano ba ang naitutulong ng mga pangako ng Diyos? Of course, na-overcome natin yung mga challenges. No? Kapag, sabi ko nga kanina, maging sensitive sa ginagawa ng Panginoon kasi ito yung magiging testimony natin pagdating sa mga paparating na mga giants, mga gulayan sa buhay natin. No? Makaka-overcome tayo. And then, fourth, tanggalin ang mga bagay na nakapagpabigat at naging sanhi na hindi ka makagalaw o makabante. No? Ano ba yung bagay na nakapagpapabagal sa ating pagtakbo at paggalaw bilang mga anak ng Panginoon? In Hebrews chapter 12 verse 1, sabi ng iba sa puno nagsulat ito, sabi niya, kaya nga, tanggalin natin ang anong balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Bakit? Dahil sa kasalanan, pinapahina po nito ang ating kumpiyansa sa Panginoon. Ikalawa, pinapatigil nito ang ating pag-unlad espiritual. No? Kasi kung may kasalanan ka, nahihiya ka na pumunta sa church. Di ba? Nahiya ka na makapag-fellowship kasi, ay, ganito lang ako. Palagi, ito talaga hinaan ko. No? So, hindi tayo nagiging effective na witness ni Jesus. Sasabihin lang ba, ayaw ko na maniwala sa pinag-preach yan. Hindi naman makita sa buhay. No? Pareho lang naman pala. Wala naman pala yung pinagkaiba. No? So, dahil sa kasalanan, hindi tayo nagiging effective witness ni Jesus. So, ang kasalanan ang pinakamalaking humahamon sa atin upang hindi tayo makatayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Challenge. Meron ba kasalanan o tao na tumutukso, humahamon, nagtatanim ng takot at napapahina ng iyong loob ngayon upang hindi ka maging matatag sa iyong pananampalataya sa Panginoon? Kung meron, paano mo kaya tutugunan? So, reflection po ito. Meron bang kasalanan o kahit tao na tumutukso sa atin, humahamon, nagtanim ng takot at napapahina ng iyong loob upang hindi ka maging matatag sa iyong pananampalataya sa Panginoon? So, paano mo kaya tutugunan? Number 3,